At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na nga po sa episode 36 natin ni One Punch Man Season 3 manga series. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin hayang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At nung sa nakaraan ay dito nga tayo natapos sa pagpapatawag ni Orochi Tiloy, ni Gyoro sa mga executives natin. At now, ang continuation yan is dito naman na balik sa side ng mga heroes natin dahil eto si Darkshine, meron nga siyang binuhat dito na isang bagay na pagkalaki-laki. At eto nga yan, yung tren na kung saan dyan nakasakay yung mga halimaw. So ito pinagtatagtag ngayon ni Darkshine itong tren at hulugan ngayon dito yung mga halimaw na nasa loob niyan. At then eto nga ngayon si Crescent Moon at saka etong si Feather, pinagpapatay nila yung mga natitira pang mga halimaw na nauhulog nga dyan sa may tren. So kumbaga nagki-clean up na lang dito etong mga heroes natin. At eto ngayon si Needle Star ginagamot na neto nila Two Holes. At pagkatapos nga niyan ay eto ngayon patay na yung mga halimaw nga dyan sa may area. So kaya nga ito sabi ngayon ni Child Emperor na mukhang okay na clean up na nila yung mga halimaw na sumugod sa kanila rito. At eto tingin sa oras, etong si Emperor sabay sigaw na nga siya. Sabi niya nga dyan ay simula sa punto na to yung mga support team standby na ngayon sila dyan, habang sa kabilang banda etong attack team, yung mga S-class heroes natin ay sila na nga yung susugod at magre-raid doon sa HQ ng mga halimaw. So dito ay nagsalita na rin etong si Sekingal at niremind niya yung bawat isa na yung kanilang top priority ay yung i-rescue yung hostage nga ng halimaw. At eto paalala niya pa na wala ang reinforcement silang aasahan kasi sila na nga yung mga pinakamalalakas na mga heroes na susugod nga dyan sa may Master Association. So kaya naman sila na nga yung bahala sa sarili nila dyan, ingatan nila kumbaga yung kanilang mga sarili. At din pagkatapos nga niyan habang nagsasalita etong si Sekingal ay napasigaw na rito etong si Mizuki. Ito hirap na hirap siya, sabi niya nga dyan, teka lang, tulong dito, sabi niya ganyan kasi etong si Buta ayan na stuck na nga siya dyan. So grabe, push na push ni Mizuki saka ang ayon ni Gearsper to si Buta pero hindi nga siya gumagalaw dyan. At then ay maya eto nga nagkaroon bigla ng pagkarami-raming mga slice nga dyan. At pagkatapos nga niya dito natadtad na etong area na to kung nasa na stuck etong si Buta. So yun, nagulat itong si Mizuki at pagkatapos nga niya, so boom, laglag dyan itong si Buta. So grabe, tinagtad na naman ni Atomic Samurai etong area na to. So kaya nga ito si Ai, tanong niya itong si Master niya, sabi niya nga dyan, Master, magiging maayos kaya itong mission na to? So sagot itong si Atomic Samurai, sabi niya nga dyan na huwag mag-alala si Ai kasi lahat naman daw ng problema na susolusyonan niya kapag hinati-hati mo sa maliliit. So parang angas na ito ni Atomic Samurai. But then ay eto nga biglang sigaw ulit dito itong si Sekingal, sabi niya nga dyan, kayong lahat makinig kayo, walang mamamatay sa inyo, sabi niya ganyan. At then ay pagkatapos nga niya ay biglang talo naman dito yan sa Monster Association natin dahil etong si Gyoro kausap niya na itong mga halimaw na to na eto yung mga halimaw na sumugod doon sa mga heroes natin tapos bumalik sila dito sa may HQ nila. So ito tinatanong ni Gyoro, bakit bumalik etong mga to? Laban na laban pa naman daw sila, inatake kaagad nila yung mga heroes kasi nga gusto nila na makakuha ng credit. At sinabi pa ng mga halimaw na to na papatayin sila ng hero. So ito sabi ni Gyoro, ano nangyari, ba't sila bumalik? So sagot itong mga halimaw, sabi nga nila dyan, sobrang lalakas ng mga heroes na yun, di nila kayang i-handle kaya sila bumalik dyan. At eto tuloy pa nga nila na akala kasi nila na kapag sinugod nila yung mga heroes ay matatalo nila yun sa pamamagitan ng maraming bilang. So ibig sabihin ma-outnumbered nila yung mga heroes, ayan yung inaakala nila dyan. Pero hindi raw ganoon yung nangyari. At ang nangyari pa nga, halos kalahati sa kanila pinatay ng mga heroes. Tapos yung heroes, wala man daw nangyari sa kanila, parang walang sugat yung mga heroes. So kaya nga, nagkabaligtad na nga raw yung pabor ng laban, wala na sa kanila, nandoon na raw sa mga heroes. So kaya yun, natatakot nga rito itong mga halimaw. At then, ito nga, biglang tanong ngayon ni Gyoro yung mga halimaw na bumalik. Sabi nga niya dyan, takot kayo sa kamatayan? Sabi niyang ganyan. So sumagot nga dyan yung mga halimaw, sabi nga nila, kaya sila sumali rito sa Monster Association kasi ang gusto nga nila dyan ay yung pumatay lang ng pumatay, yung manggulo sila sa sangkatauhan nang walang kinakatakutan. Pero hindi nga yun yung nangyari. But then ito nga, sabi nga ni Gyoro, aba, o sige kung ganyan, ay di ko na kayo kailangan mamatay kayo. Sabi niyang ganyan. At dito nga ngayon, bigla nang kinulong sa cube itong mga halimaw. At pagkatapos nga niya, dito bigla nang kinumpres
etong mga halimaw na nga na to. At din eto nga, sabi ngayon ni Gyorgyorro, kung wala silang silbi, mas mabuti niyan maging pagkain na lang sila ni Orochi. At pagkatapos nga niyan, ayun, pinakain na ni Gyorro itong mga halimaw na ginawa ng meat tile dyan kay Orochi. So yun, si Orochi sinunggaban kaagad yung halimaw. At pagkatapos nga niyan, ay dito nga ngayon, kain na ni Orochi yung mga halimaw. Sabay tingin na si Gyorro dyan sa mga halimaw. Sabi niya nga dyan, ano pang tinitingin ng mga to? Kumilos na sila kasi papabayaan na lang daw ba nila yung mga heroes dyan sa executives at saka sa mga demon level at wala na silang gagawin. Kung ayaw nila na maging meat tile nga raw, kumilos sila dyan. Ang gawin nila, kumuha sila ng information doon sa mga heroes. Kasi total naman, sinabi na raw ni Gyorro sa kanila kung sino yung mga S-class heroes na dapat nilang targetin. At kapag sumunod nga raw sila dito sa instructions ni Gyorro, ay may magagawa sila laban doon sa mga S-class heroes. At wag raw mag-alala itong mga halimaw na to kasi nga, nasa kanila pa rin daw yung pabor. At ito, kung ayaw nilang kumilos dyan, ay maging meat tile na nga lang daw sila ni Orochi. At din ay pagkatapos nga niya, ay ito nga ngayon, pasok na itong mga heroes natin dyan sa hideout nung Master Association. So katulad nga sa napag-usapan nila, ay may kanya-kanyang rutang dadaanan itong mga to. So kaya medyo hiwa-hiwalay ulit dito itong S-class heroes natin. At ito nga ngayon, si Buta, nandiyan na rin sa kanyang rutang dinadaanan. So yung kain-kain lang dito itong si Buta, tapos yung mga halimaw ay pinanonood lang dyan itong si Buta, habang sa kabilang banda ay itong si Tatsumaki ay lipad na nga rin siya rito. At din ay ito nga salita na itong si Gyorro, sabi niya nga dyan, eto na, dito na magsisimula ang tunay na laban. At pagkatapos nga niyan ay taro na nga rito kay Flashy Flash. At eto nga, lakad na rin mag-isa itong si Flashy at inaalala niya nga rito yung sinabi ni Child Emperor sa kanila. So ito nga yung time na kung saan binigay ni Child Emperor ito yung parang GPS sa mga heroes. At sabi niya nga rito na basahin nila yung manual kasi nandoon nakalagay yung buong mapa nito ng Master Association. At saka isa pa, pwede lang gamitin itong device na to para humingi ng tulong, pero huwag nilang aasahan na may available na tutulong sa kanila kasi nga parang lahat dyan busy. At ayun nga, tuloy pa nga dito ni Child Emperor na masyadong malakit sa kamalawak itong hideout ng Master Association. Kaya kapag sila napunta dun sa lungga o sa nest ng mga halimaw, ay parang wala silang magagawa dyan kundi lumaban mag-isa at pwede silang mamatay, sabi niyang ganyan. At ito nga, habang naglalakad ito si Flashy, biglang may tumawag sa kanya sa bandang gilid niya. Sabi nga dyan, oy, ikaw si Flashy Flash, diba? At ito ngayon, labas na yung mga halimaw. So ito, tingin lang itong si Flashy, sabi niya nga dyan, ibalik niyo na yung bata, sabi niyang ganyan. Pero ito nga, salita na dyan yung mga halimaw, sabi nga nila, alam nila darating itong si Flashy dyan mismo sa ruta na yan, kaya talagang inaabangan na nila yung pagdating ni Flashy. So ngayon ay pinagmamalaki daw ni Flashy Flash yung kanyang bilis. So ngayon tignan daw ni Flashy Flash kung may magagawa siya dito sa isang area na makipot lang, sabi nilang ganyan. Pero ito nga, habang sasalita dyan itong mga halimaw ay ayan, may mga tusok-tusok na sa mga ulo nila. At pagkatapos nga niya dito biglang nagdugo na yung mga bibig ng mga halimaw. At after nga niya eto, biglang talsikan na, labasan yung mga dugo ng halimaw, patay silang lahat kaagad dyan. So dito biglang sabi nga ngayon ni Flashy Flash, di naman daw niya pinagmamayabang yung kanyang bilis. Sila lang yung nagsasabi, yung mga tao yung nagsasabi na masyadong mabilis nga raw itong si Flashy Flash na trumabaho. At din pagkatapos nga nito ay dito nga biglang may pumapalakpak na nga dyan. At eto, tingin ngayon itong si Flashy. At ayun nga, biglang labas na nga dyan itong dalawa na to. At eto nga si Hellfire ay binigyan tuloy, ay inapuyan niya na itong parang mga ang tawag dyan, parang sige lamp na lang, di ko alam kung tawag dito sa Tagalog, itong mga kohi-kohi na nga niyan. At pagkatapos nga niya, eto, labas na nga sa harap ni Flashy Flash itong si Gale Wind at saka itong si Hellfire. At din eto nga ngayon, tingin-tingin na itong si Flashy Flash dun sa dalawa. So eto, magsisimula na yung laban ni Flashy Flash. So parang sa mga S-class heroes natin, itong si Flashy, sa kanya mapupunta yung first battle. At din pagkatapos nga niyan, yan guys, so hanggang dito lang itong episode natin na to. At so ayan, sabi nga ni Gyorgyorro ay magsisimula na nga yung totoong laban. So yan guys, ay hintay-hintay lang para po sa next episode nito ni One Punch Man natin ni Calbo. At ayan ay ulit, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at panonood dito sa channel natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.